ibig sabihin nito and anong benefit yan? Kasi nagbunyi yung buong taong bayan. And is it really relevant o pagpapapogi lang talaga to? I think, if I'm not mistaken, last July 1, si World Bank, in-announce nila na si Pilipinas ay isa ng upper middle income country. So, paano ba ma-classify sa isang upper middle income country according to World Bank? Ang sinasabi nila, ang cut-off nila is meron tayong gross national income of around $4,636 per annum. So, kung iisipin natin to, this is around, I think, 200 plus thousand pesos equivalent, no? Kung titignan muna natin yung breakdown ng mga bansa na nasa upper middle income, nandyan ang Pilipinas, na kumikita ng $4,850 US dollars. Yes. Ang kasunod nito, yung nasa taas natin sa Southeast Asia is si Vietnam na kumikita ng $4,970. Kapatid, biruin mo noon, parang naunahan pa tayo ni Vietnam, di ba? Ang kasunod noon, sa taas naman nila is si Indonesia, Thailand, and then si Malaysia. Sa pinakatuktok naman sa Southeast Asia is si Singapore with $81,760. Ngayon, paano natin to i-relate dun sa mga survey? Makikita natin, oo, totoo, nagmukhang mataas yung status natin. Pero ang tanong natin sa taong bayan, nararamdaman ba nila o nararamdaman nyo ba na umakyat talaga tayo in terms of kasi income? Sir Jay, for example, ako middle income ako, middle class ako. So for example, pag nasa grocery ako, 'di ba? Ang tanong ko kasi dyan okay na classify yung World Bank, mag-celebrate ganyan. Pero ako pag nag-grocery ako, I speak for myself. Hindi naman napupuno yung basket ko ng 1,000 pesos eh. Yung cart ko, hindi siya mabubuo ng ganun. So parang it's not enough to actually parang nag-increase ba yung purchasing capacity ko para sabihin natin na magsaya ang taong bayan. So, what's in it for them? 'Di ba? Kung hindi nag-increase yung purchasing capacity nila. Kapatid, siguro kailangan intindihin muna natin kung ano talaga yung nangyayari sa Pilipinas overall, no? I think 10 years ago, around 2016, medyo concentrated yung mga trabaho sa mga 55% or 50+% ng employment natin is nasa service industry. Tapos 20+% ang sa agriculture and around 18 or 19% pagdating sa industry. Okay. Ngayon, kung titignan natin, fast forward 10 years after, ngayong 2026, lumaki ang service industry. Naging 61.8% yata sa pagdating sa employment. Ngayon, kung iisipin natin, ano ba ang nangyayari sa Pilipinas? Alam natin, since time ni PGMA, nagsimula doon, ina-outsource yung mga trabaho. Diba? So, nagiging parang BPO tayo. Puro services yung binibigay natin. In terms of manufacturing or agricultural produce, ganyan, medyo humihina tayo eh. Which is kita dito sa employment figures. Ngayon, yung GNI, gross national income, is titignan mo kasi yung income ng nakararami and nung iba. Correct. Since BPO tayo, pinapasahuran yung mga tao natin ng dollars and mas malaki yung kinikita nila sa service industry, umaangat ngayon. May mga virtual assistants pa? Meron, oo. Umaangat ngayon yung lumalabas na income. Tapos, nababawasan pa dun sa mga medyo mas mababang magpasahod na category. Okay.